That was one of my biggest regrets. I lost everything. I lost all those chances and deals. Yun na, nakita ko na, oh, si John Lloyd, siya na yung nasa rom-com, nandun na sa... Ako habang wala nang kumukuha sa akin. Natatandaan ko, nag-guest ako sa show mo. Sabi ko, halika Baron, usap tayo. Inupo mo ako doon. Tapos you were talking about business. So, natouch ako doon. Hindi ko makakalimutan na out of all of these actors, naawa ka sa akin, gusto mo akong tulungan, you were giving me a chance na magbago. Bakit mo ginawa yun? Definitely not because naawa ako sa'yo, but more of, I can sense the goodness in you. Thank you. What's up, listeners? Yes ko ngayon, nag-aaway kami. Ano? Tara na! Teka lang! Dali! Joke lang yun! Komedyante! Komedyante! Ano sasabi mo? Eto, matagal-tagal ko na rin kilala to. Maraming napagdaanan. And I'm very happy where he's at right now. Dahil marami tayong pag-uusapan. Brother Baron in the house. Baron Geister, welcome to Luis Listens. Thank you so much. I'm a fan. Katakot magkamali ng tanong. Hindi. Yeah. Nagta-training ako lately ng Muay Thai eh. Uy, kamusta ka, bro? Bam! Teka lang, baka masasapakin ng palata. Unang-una, congratulations. Fairly recent senior high. Yeah. Medyo, eto kasi parang lahat ng eksena mo, napaka-intense. And I think because that's talagang where you shine. That's where Baron Geister really acts, diba? So, dun sa buong senior high, kamusta doing that project? Okay naman, nakakadala yung character. Tuwa ako dahil ito yung first intelligent character na binigay sa akin. Kasi yung usual characters na binibigay sa akin, yung puro, nasa na sabaw! Ano, tara na! Nasa ng sabaw! Nasa ng sabaw! Saka yung, Bugbog! ang tagal mong naka-intense ka, diba? Yung nag-motivate ka. Direct ano yung linya ko? Nasa ng sabaw. Yun ang pinagkitaan ko. Hindi. Alam mo, yung kwento niyan, wala sa script yan. So, habang nag-shoot kami nila Direk Coco, sabi niya, oh, anong gusto mong line dito? Sabi ko, ha? Ikaw, anong gusto mong line? So gagawa kami ng mga sariling linya. And nag-work to the point na yung head writer namin tumawag sa akin, binigyan na ako ng lisensya para gumawa ng sariling linya. Basta Artistic freedom. Artistic freedom, basta nandun yung lagyan mo lang ng agila, ganito, ganyan. Tsaka yung pangalan ni Coco, yung character niya. Ano kaya yung lagyan natin ng ano to? Ba't lahat sila kumakain ng sabaw? Ikaw wala. So, bahala ka na, Baron. Tapos ulitin mo lang na 3 times yung nasa ng sabaw. And then it worked. Naging somewhat iconic. At hindi biro yan for an artist na bigyan ng complete artistic freedom para umadlib o gumawa ng eksena. At gagawin mo lang yun sa isang artistang talagang may tiwala ka sa pag-arte, sa kanyang genius. So how does it feel na ganun ang tiwala sa'yo ng industriya? Nakakatuwa kasi andun yung respeto, tiwala. Andun yung nakakapaglaro din ako bilang aktor. It makes me think. And that's my job to think and to create my character. So mas lumalalim. Kaya siguro yung mga taong nanonood, mas na-draw sila, mas na-i-inlove sila doon sa character. Ano proseso mo as an actor? Mixed. Dati I tried method pero nabaliw ako, bro. Saan ka nag-method? Which project in particular? Yun ba yun? Yung mga na-issue ka recently? Yeah, parang feeling ko... Ang method is para sa ibang mga nanonood. Ang method is parang sinasabuhay mo yung karakter mo. Okay. Yeah, so may mga pagkakataon na pag-uwi ko ng bahay, feeling ko ako pa rin si Robin Padilla. Parang na-weirdohan yung mga tao sa akin. Okay. Pati yung mga tao sa set, di ba? Na-realize ko parang up, it's not working. I shouldn't take it way beyond sa dapat... Yung hangganan ng eksena. Hangganan ng eksena. Dapat may stop button. So, pag may cut. Cut na yun. Ako na si Baron. So kaya ako nawala na hindi ko nakilala si Baron, parang sino ba yung Baron. Eventually,
I learned a little bit from Meisner, intellectualizing the scene, separating Baron from the character. Hence, mas matino na akong tignan ngayon, pare. Movies, TV shows, saan ka pinaka na-challenge? Sa totoo lang, working with your mom sa anak, pare. Wow, okay, Kaya- okay. Magpabuntis ka! Nay, tama na. Tignan ko lang kung respetuhin ka ng anak mo. Actually, nakusap ko si Ate Clau. Nakasama ko. Sabi niya, isa din yun sa highlight and challenge ng buhay niya. So, kwentuhan mo ako doon sa anak experience na yun. Sobrang natutuwa ako dahil I was only 16 years old. Tapos si Direk Rory Quintos pa, yung director namin. So, bigatin, Star Cinema, big budget. Wala akong alam masyado sa acting. And sobrang, ako yung taong starstruck ako. Minsan pag naglilinya yung mommy mo, na out of character ako dahil, alam mo yung pinapanood ko lang sa lahat ng tao sa set. Talagang nadadala sila sa acting ni Mommy V. So, dun yung first time kong na-feel na hindi pala ganun kasi sobrang taas ng tingin ko sa mga artista noon eh. At hanggang ngayon naman, pero yung parang pakiramdam ko hindi ko sila maabot. Pero yung mommy mo yung nag-reach out sa akin tapos kinikis, mahilig yun, oh baby, Malambing tapos yun. malambing sobra. Yun ang ano Kinikis niya, ako. language of love. Oo, ako naman parang feeling ko, ang baho-baho ko po. Ang dami kong insecurities nung bata ako eh. But eventually, na-break naman yung ice. Yung mga payo na binibigay niya sa akin, hindi ko rin makakalimutan. So, Isipin mo Baron Geisler, nadala sa acting ni Mommy. of course, bro. Malupit, You know, to be honest, bro, I want to work with her again. Ako, dati naalala ko si Mommy, wala mo siya, lumayas ka, ganyan-ganyan, yung grades mo yan. Pumapalakpak ako. Hindi pala pinapalayas talaga ako. Akala mo, nag-workshop lang siya sa ba? Lumayas ka, yung grades mo, ganyan. Ako naman yung, woo! Galing me, Galing sa exam, hindi. Kaya nagalo ko, lumayas ka talaga. Bukod kay Mommy, sino pa ang hinahangaan mong artista? Ikaw. Ano ba naman yan? Lalo na 86 awards na yata ako. Si Ate Clau, I want to work with her again. Nakatrabaho na si Donnie, but I would want to work with him again. This guy, si Alden. I want to work with Alden. I want to work with Jody Santa Maria, pare. Kaming Ilog Days yan. I want to work with the Ilog Group, John Lloyd. Nagkakausap pa ba kayo? Kasi ano yan yan yung hindi matatawaran na Sunday ba? Every Sunday? Yeah. After ASAP yan, di ba? Yeah. After ASAP. Nagkakausap pa ba ang Ilog Group despite lahat kami mga kanya-kanyang Well, may chatroom ba kayo or something? namatay na yung chatroom. Pero si Des, nakatrabaho ko, naging asawa ko sa senior high. Okay yung relationship namin doon, working relationship and friendship. Si Paulo nakakausap ko pa rin, si Patrick nakakausap ko. Si Jody noong nagkaroon tayo ng ball, ABS-CBN ball, nagka-moment kami doon, nagkausap kami. Sabi ko, hey Jody, hopefully one day soon I get to work with you. Kasi feeling ko, siya yung parang Vilma Santos of our generation. I actually agree. No? I agree. Yeah. Scheduled yan. Yeah. Parang ang galing, no? Parang lahat ng mula sa Ilog family, naging napakagaling na mga artista. Ibig sabihin, iba yung training yun nun. Training natin sa ABS, bro. Yeah. Grabe, mag-shell out talaga ang talent center pa nga nun, or Star Magic, para lang i-workshop kami ng best of the best, like sina Direk Eric Mati. Wow, Direk Eric Mati. Wow, okay. Miss Loris Guillen, Direk Direk. Loris, yung gumawa ng Oro Plata Mata, Direk Peke. Direk Peke, lahat yan, lahat ng greats, Direk Beverly Verhel. Miss So, Bev. wala kaming nilabas na pera. Pero ang ABS talaga, pinilit kami na isabak sa mga different kinds of acting workshops or training. Eto, sa lahat ng napakaraming talented ngayon. The learnings, it's easily available online. Di ba, ngayon, kung gusto mo matuto ng bagong language, kahit di ka lumabas ng banyo, matututo ka. Gusto mo matuto ng gumawa ng certain dishes, kahit sa kwarto ko lang, matututo ka. Sa July, may lalabas kami ni Piolo na movie sa Netflix. Brother Piolo, PJ Pascual. Wala akong kilalang ganun. Bakit? May beef ba kayo? Alam ko mas gwapo ka doon. Nagkasuloy ng kandila. Sabihin na lang natin ng gano'n. Ganun? Ilang beses ko nang nasabi to sa anak ng sabihin na naman mayabang ako. Ganito na lang.
Ganito na lang, Baron, ha? Baka mapaaway tayo. Baka matest ang friendship natin. Ang friendship nyo. Nagkagulo sa ABS. Si Sir Carlo, Tita Cory, parang nagpa-survey sa empleyado. Okay, sige. Pa-survey. Huwag niyo na i-edit to, kayo masira si Piolo dito. Okay. Kung sino pinaka-gwapo, pinaka-may charisma sa ABS. Okay. Una ako. Ang layo niyang pangalawa. Tapos, nung sinabi sa kanya, ayun, nagwala. Pre, asa pa. Napagbuhatan ko ng kamay si Piolo. Putok labi siya. Kwento mo yan, masama ako dyan. Yeah. Ano meron sa July kay Piolo? Meron kaming movie na ginawa ni Direk Brillante Mendoza. It's called Moro with Direk Loris Guillen. Magkapatid kami ni Piolo. And most of my lines here are in Magindanaon. Wow! Inasabsaba na limika, latika ka dyan, sami ka dataklan lupa. 2 months ako nag-immerse sa Davao. Wow! At nag-parehab na rin. Sinabahin mo na rin. Sinabahin mo na rin Might as well. Hindi kasi nag-relapse ako noon. Nag-9 months akong clean. I met my wife na nung time na yon. Nung nag-relapse ako, sabi niya, hey, matapang yung wife ko eh. Bisaya yun eh. So sabi niya, and I think kailangan, not just because of you, pero kailangan na, feeling ko, our wives, kailangan maging matapang. Yeah. Kasi tayo, minsan may tendency tayo na maging hard-headed. So, diba, ang boys in general. Yeah. So, paminsan-minsan maganda na yung ating mga partner, kaya tayong ilatigo. Diba, paminsan. down boy! Kung ikaw hindi ka naging artista, ano ginagawa ni Baron ngayon? Siguro lawyer. Wow! Or veterinarian. Okay. Seryoso yan, ha? Yeah, seryoso. Okay, bakit? Obviously, you have a love for animals, kaya vet. Yung lawyer, paano napasok yun? This was before na medyo nagkakaroon ka ng mga encounter sa law, di ba? Yung kunwari, nati-TV ka. This is before that. This is a childhood dream. That was before childhood dream. Okay. Kasi yung sister ko sa Amerika, doctor. And then yung isa dentist. So, ako I wanted to take up law dahil sa family, di ba? Parang, may doctor, may ganito. Gusto kong i-please yung parents ko. Kaya nga, sa totoo lang, nung nagsisimula ako, 2 sasakyan namin. Pero pinagbubus ako ng nanay ko. Papuntang ang TV. Wow! May Combi at saka isang Pontiac na 1953. Ay, malapit yun. Yeah. Malapit ng Pontiac. Oo. What was she trying to instill? I think my mom's smart enough to check and see if I'm really serious about my decision. Tinest niya kung desidido ba talaga ako. Initially ba kontra sila? Kontra sila. Ayaw nila. Parang highbrow si mommy ang tingin niya sa mga models, tingin niya sa mga artista. Kasi kung titingnan mo, di ba, pinush niya kami ni Donnie sa taekwondo, pinush niya kami sa gymnastics, kung ano-ano pang sports, football, ganyan. Ang ginawa ko, 7 o'clock yung call time ko. Pampanga kami nakatira sa Villa Teresa. 3 a.m. gising na ako, ginigising ko mami ko. Mami, malilate ako. I was about 12 years old. Kasi talagang manghang-mangha ako kung anong ginagawa ng mga tao sa TV. Bata pa lang ako, 5 years old. Napanood ko na yung Clockwork Orange. And may bastos na eksena doon. Oo. Kasi daddy ko would go back and forth sa Amerika. So magdadala siya. Kompleto kami. May VHS. Oo. So kung anong pinapanood, Hellraiser, kung anong pinapanood ng mga tito ko, yun din napapanoorin ko. Tapos pag Sesame Street naman, natutuwa ako, or pag cartoons natutuwa ako, sabi ko, wow, totoo ba to? So gusto kong hawakan, tapos bubuksan ko yung TV, kakausapin ko. Feeling ko nga, under the spectrum ako eh. Kasi pati yung mga G.I. Joes ko, dinidirect ko sila, bro. So kumbaga, ganun kabata pa lang, you knew, hindi lang you knew, but you felt na your affinity for the industry. I felt that I belonged Galing. inside that box. Kasi for some people, they wait a lifetime. They search a lifetime to find that purpose na binigay ka agad sa'yo nung bata ka. Yeah. Nung binigay, hindi ko naman kinarin masyado. Sayang, but at least you found the spark. Yeah. And it's never too late dun sa mga gusto mag-recover sa buhay at gumanda yung buhay. It's never too late. Isipin mo, kung kailan ako magpo-42, tsaka ako magli-lead. Leading man ako ngayon sa pelikula. Ito, bago yan. For a while, isa ka sa mga laman ng balita.
Okay. Na balikan ko lang yung ibang mga napagdaanan mo sa buhay na yung isa pa lang sa mga napagdaanan mo sa buhay would be enough to make someone, quit or stop whatever they're doing. Before, isa man napagdaanan mo, tama ba? Or twice yata, nasunog yung bahay niyo? Sunog. Twice, di ba? Twice, yes, sir. Twice. How young were you nung nasunog yung bahay? Sabog ako nung nakalimutan ko. Pero, So, ibig sabihin, ano ka na nun? 2004 yun. So, medyo may ano ka na. You were an adult. 21? Oh, you were an adult. Nasunog yung bahay. Oo, 22. Everyone was safe naman. Everyone was safe. Okay. Sayang, ang ganda ng bahay na yun. So, how did the family recover from that muna? Basta buhay lahat? Okay. Naka-recover naman, awa ng Diyos. Lumipat kami ng ibang village at magandang bahay pa rin. Pero after that, doon nang slowly nag-decline na lahat. Yun din yung nasunog ulit. Yung second house na nasunog. Tapos doon na yung struggles, naging depressed ako, Nag-experiment ka na. nag-experiment na ako, nawalan na ako ng pag-asa, mas kinareer ko yung mga masasamang bagay. Gusto ko yung kinarir yung masamang Oo, kasi noong time yun, I was so jealous na parang ako yung isa sa mga una sa tabing ilog na nagka-soap opera. Oo, yung Recuerdo de Amor. Oo. And ako yung unang maraming movies sa amin. Biglang I messed up. Birthday ko to, no? Birthday surprise sa akin kasi inaano na ako as a prime talent. Oo. So nandun yung mga bossing, nandun lahat ng Bida ka, in other words. bida, andun lahat ng mga endorsements ko. May cake. Eh ako, before that, nasa mall ako, I did some Okay, bad few things. stuff, a few things. Surprise party ko yun. Pagdating ko doon, sila yung na-surprise. Hindi na ako makatayo. Tapos rumoroyo na mata ko. And then lahat parang na-pack up this party, pack up. Wow. Nawalan ako ng chances, nawala yung plans nila sa akin na So may ganung catalyst. Yeah, and that was one of my biggest regrets. Kamusta yung gising mo kinabukasan? Kasi kung medyo basag-basag ka nun, syempre wala ka pang realization nun. So the next day, nung Sinabi sa akin, na nagmukha kang tanga sa harap nila. bata pa ako noon, feeling ko, pagbibigyan nila ako. Party ulit! Party ako ulit, but I lost everything. I lost all those chances and deals. And then, after nun, yun na, nakita ko na, si John Lloyd, siya na yung nasa rom-com. Ako habang wala nang kumukuha sa akin. It was a struggle to get It was a work. struggle. And then, ayun parang kinareer ko yung masamang bisyo until may lumapit sa aking director. No? Sobrang love ko to. Sumalangit ang kaluluwa niya. Si Francis Xavier Pasion ng J. So, pina-audition niya ako. Baron, tanggapin na natin. Hindi ka pang leading man material. No? Ibigay na natin yan kay John Lloyd. Sabi ko, sige po, ang gawin mo na lang, ihulma mo yung acting mo. Eksakto, before that, training na ako. Mentor ko nun, si the late Johnny Delgado. So may baon na akong mga tools. So sabi ko, sige, hindi ako magiging big star, pero if I'm gonna make it, I'll be the best character actor in the Philippines. And then, doon sa film namin, nag-shell out ako ng pera, naging associate producer ako. Pumunta kami sa Venice Film Festival at kung saan-saan pa. And then doon na ako na in love sa cinema, doon ko na nakapag-explore na at nag-aral. And na-in love na ako sa acting ulit. Sabi ko, may chance. Yun ang pinakamaganda na you fell in love. You didn't simply enjoy it. Yeah. You fell in love with the craft all over. Again. Yeah. Diba? And then, lumaki ulo. Ang daming movies. Sabi ko, nakakalusot ako na... But you were still dabbling in a few things while doing that? Or you tried din naman na? I tried my best, but addiction is a mental disorder. Yes. Chronic relapsing mental disorder. And I was in denial. I was in total denial. Feeling ko na, no, this is normal. Rockstar ako. Mamatay akong alcoholic. Nag-glamorize di ba? Pogi ko. Pero nung tinitingnan ko yung mga pictures ko in the past, sabi ko, baho kong tignan. Kadire. Pero bakit ako pinatulan ng maraming magagandang babae? Meron Tapos, natatandaan ko, siguro naawa ka sa akin, nag-guest ako sa show mo.
Tapos may event sa ELJ, sa may Dolphy Theater. Sabi ko, halika Baron, usap tayo. Inupo mo ako doon. Tapos we were talking about business. Ako naman, tanga ako noon eh. Wala akong alam sa business. Ang akin lang, maka-score ng chicks at saka party. Yun wala akong alam sa chicks. Yun ang wala akong alam. Yun, dun sa ano, mus-mus pa lang ako doon pagdating sa ganun. Okay, sige. Sige, so, natouch ako doon. Hindi ko makakalimutan na out of all of these actors, naawa ka sa akin, gusto mo akong tulungan, pero hindi ako nag-follow through sa'yo. You were giving me a chance to turn anew, magbago. Bakit? Bakit mo ginawa? Definitely not because naawa ako sa'yo, but more of, I can sense the goodness in you. Thank you. Awa kasi is siguro darating ang awa pag nakikita ko na wala ka na talagang magagawa sa buhay mo. Doon ako maawa sa'yo. If you were completely hopeless, na God has given you so much but you choose to look the other way time and time again, doon ako maawa sa'yo. But I knew what you wanted to do. And some people, iba-iba lang ang crosses na dala. Diba? Whatever your cross to bear was in time na yon, I respect and I acknowledged it. But I still had faith in your goodness. So hindi awa yon. I had faith in you, your goodness, and what you had to offer the industry and the people around you. Ito naiisip ko, naalala ko nung there was one time na pagbukas ko ng balita, napaaway ka sa QC. Diba? Naalala ko yun, without getting into details. Tapos sabi mo nga, there's one na pag binabanggit ang pangalan mo, ini-equate palagi yan to rehab. And I think to some degree, nag-glamorize ang rehab. Parang people think it's so cool na na-rehab ka. Iniisip nila, ay, na-rehab ako. Pare, astig, ganun. Ibig sabihin, ako, bad boy, turn good boy. Ano ang hindi alam ng mga tao when it comes to entering rehab? Rehabilitation and recovery is a daily... Challenge? No. Yes, a challenge. Pero I have to work on it. I have to do the legwork. I have to have a structure for me not to go back to my old ways or habits, bad habits. Kasi 20 years kung create yung mga bad habits ko. So it would take many years to create good ones. Diba? And slowly, na-accomplish ko yun because yung hardship ko sa rehab ng ilang beses, it's worse than jail. Sometimes, bro. Yung feeling na nasa rehab, wala kang freedom. Pero ang pinakamagandang rehab na napuntahan ko sa Cebu is 180 Degrees Rehabilitation Center. Meron doong looking in sa past, looking in what is the cause of these resentments, saan nanggagaling yung addiction, and merong psychological education na tinuturo sa amin doon. And it really helped me to understand myself, to love the ugly. Kasi the reason why napabalik-balik ako sa kasamaan was because hindi ko pa rin ma-accept yung mga taong sinaktan ko, yung mga taong nakapanakit sa akin. Yeah. And yung mga disgusting things na ginawa ko, parang ayokong i-face head-on. So, ang gagawin in denial ako, sobra. So, nung tinanggap ko sarili ko, na ito na ako take it or leave it. And unti-unti kong nirespeto at minahal sarili ko, inalagaan ko sarili ko. Nag-follow na lahat. From vertical to God, horizontal, yung pakikisama sa mga tao. At hindi plastic yung pakikisama. It's normal to... We're built to have this fellowship. Yes. You know? Yun yung sinasabi mo na yung napuntahan mo sa Cebu. Yun yung sinasabi mo na pinakamagandang mitya ng buhay mo to see the Baron that we're talking to right now. Yun yung pinaka-turning point. Pero may mga lapses ako, bro. Yeah. May mga blind spots. I'm not saying that, hey, I'm perfect. Of course. Pero ang kagandahan dito, if I stumble forward. So, there's always hope. And, di ba, sabi nga nila Pacquiao or yung mga boxers, if you get knocked out, kung madapa ka, tayo ka 7 times, 10 times. And by God's grace, nakatayo, andito pa rin ako, grateful, blessed.
And I have no complaints in life. So ngayon, mas sineseryoso ko. Hindi yung pagkatao ko, hindi yung Baron yung artista. Sineseryoso ko yung relationships na binild ko and yung relationships na totoo na may nakukuha akong wisdom sa mga taong to. Dati kasi feeling ko, kapag pinagsasabihan ako, kaaway ko yan, kalaban ko yan. Pero now, naintindihan ko, pag pinagsasabihan ako, mahal pala ako dito. Especially my wife. Doon ako papunta. Kamusta si Baron as a family man? How was that for you, considering everything you've done, at ngayon you are blessed with such a beautiful family? Thank you. Talitha, I make it a point to video call her 3 times a day. I'm a very loving guy. Mayakap pa. I'm like your mom eh. Yun yung love language ko eh. Yeah. Aside from gifts na binibigay ko, sa salita at sa yakap. Even my 18-year-old, yung anak ni Jamie, I got to kiss him sa cheeks. And then yung 10-year-old ko, tinatawag akong daddy. Tapos he's proud of me. Nag-aaral siya sa Ateneo Cebu. It's like, my dad can beat you up. Sa mga classmates. Sabi ko, don't say that. Don't say that. My dad's still looking for the sabaw. Yeah. Just now, I saw the most sincere happiness in your eyes when you spoke about your kids. Thank you. And yeah, I love them, bro. They are the reason why I'm continuously working the steps and the program. Sila yung inspirasyon ko. It's just not like, okay, may project ako, yun ang i-judge ko. No. Ngayon, it's work. Kaya, Tangible na yung inspiration mo. oo. Yung work ko is just bonus for me to supply the needs of my family kasi sila yung mas importante. So it's God first, me and my wife, family. And then, pag na-bless at pag naayos ko yan, nababless ako ni God with other things like work, good friends. And speaking of work, nandiyan ang Dearly Beloved. Anong aabangan natin dyan? Si Aa, nakausap ko na rin and she's very excited sa project. And ikaw naman as an actor, ano ang pakiramdam doing this project? Una-una, grateful ako sa Viva Films for giving me this opportunity to play lead role na the perfect husband, the perfect guy, responsible, the ideal employee, and intelligent ba na character. Tapos mainstream film pa to. Gaya ng sinabi ko kung kailan ako tumanda, di ba? Doon ako nagkakaroon ng really good projects. So, yung sa Dearly, I had a blast working with Christine, Direk Marla. Sobrang close kami ni Direk Marla. Siya yung nag-direct ng Dollhouse. I'm just praying na maging successful siya. It's coming out na this March 30. March 30. Yeah, March 30 na po, onwards. So, please, I'm sure hindi masayang yung pera at oras ninyo. Para sa akin personally, script-wise, mas malaman to. Nag-dubbing na kasi ako, so I saw the rushes. Sa pool. Sa pool, mas maganda to sa Dala. Kasi may bata. Okay. Nandun yung tungkol sa blended families. Yeah. So, maraming makaka-relate eh. Hindi lang yung mag-asawa. Pati Realidad. nanay, lola, Gen Z, diba? Realidad. Even the kids would enjoy this movie. Ako, whether nag-usap tayo, for the movie or not, having this conversation, gusto ko na sabihin to. Isa sa mga simple joys ko on social media, we know how toxic social media can be. It's actually more toxic than positive. Diba? Pero isa sa mga napapangiti ako sa social media is pag nagda-live si Baron, nagte-training. And I mean that. I watch it. Hindi yung I live si Baron, 2 seconds, scroll. No, I leave comments. Yes, you did. Because Thank nakikita ko when you're training, for me, it's the new Baron na nakikita ko. It's the Baron that prioritizes himself, his health, because he has so much love for the people around him, including God, of course. So it's a small, I stop and I watch because I appreciate what you want to do with your life. I am very, very proud of you. Matagal ko nang ginagawa ang Luis Lessens. Matagal na. There are some interviews that I enjoyed. There are some interviews na I loved. There are some interviews na tawang-tawa ko. This one, I treasure.
Super, super, brother. And I'm just happy for you, bro. Alam ko sabihin na lang, last na lang before we end. People na medyo on the path that you were on before. Anong gusto mong sabihin sa kanila? I think kasi if someone's gonna speak about it, if someone's gonna be a beacon of hope, na, you can change, there's something positive at the end of the tunnel, Yeah, I really can't speak for them. Yung akin lang, I'll speak for myself na when I got so tired and hit rock bottom, I said enough is enough. And yung change, ginusto ko eh. I wanted to change eh. Pero kahit na anong mangyari, kung hindi ko gugustuhin ang magbago, walang mangyayari kahit pilitin ko, kahit itry, kasi hindi siya totoo eh. But if I seek help, which I did, nag-work siya. Hindi siya ganun kadali, pero there's always hope. And never give up. If you relapse or if you lapse, it's part of the process. The best is yet to come. Thank you, brother. God bless you. I'm very, very happy and proud of you. Thank you. Sa lahat ng mga nanonood, the listeners, like, share, subscribe, and everything. At abangan nyo, once again, dearly beloved. So thank you for watching, guys. Brother, thank you. Bye-bye. Sir Baron, paayos na po ng level, medyo tumataas. Ba't si Baron sinuserve mo? Ako ni minsan di mo ako sinuserve. Bakit kami respeto kay Baron? Okay na ba? Hindi, ngayon lang nakita, narinig ko, yung staff ko si Joanne, Sir Baron. Wala akong problema kay Sir mo, Baron yan eh. Ako ni minsan di mo ako sinuserve. Minsan nga, lang ako eh. Okay na ba? Okay na ba? Mic test. Ang luma ko, mic test talaga. Hindi ba pwedeng Baron? Kaya nung nakita ko po kayo, mic test. Nag-iilog ka rin ba? Okay. Pare, wala nagbago. Okay, good. Hindi nakita ngayon lang, si Baron, kumamay kay Sir Pompa. Pero pare, may isa akong natutunan sa'yo ngayon ah. Pare, pula yung brief mo. Alam mo kasi, sa gabi, superhero ako eh. Alam mo naman, may racket ako mamayang gabi sa 610. Tandaan mo, kung wala ang piso, wala ang milyon, pre. Tandaan mo yan.